nagwo-work din yung mga tao dito, guys. May mga laptop sila. Itong mga pinuntahan nating cafe, they're good for working remotely. Or kung gusto nyo mag-aral, kasi may nakita tayong mga tumatambay talaga, dala yung laptops nila. And then, especially this one, kasi malaki siya, tapos may mga outlet. Good morning, guys! Happy Monday! It's a brand new day here in Seoul, South Korea. So this is Dave and I'm the Kuripo Traveler. Naglalakad tayo ngayon dito sa Hongdae. It's 10 AM. Kalabas lang natin sa hostel or guest house natin kasi plinano ko muna yung araw ko today. To be honest, wala talaga tayong fixed itinerary nung dumating tayo sa Seoul. Paulit-ulit kong sinasabi na this is courtesy of Korea Tourism Organization. So we had fixed itinerary sa 10 days na nag-ikot kami sa iba't ibang city in Korea. Tapos eto, nag-extend ako ng ilang araw para naman mas relaxed yung ating adventure dito sa Korea. Specifically dito sa Seoul. So today, I decided na pumasok. Nakalive talaga ako, pero nagpaalam ako, sabi ko, wait, I think kailangan kong pumasok. Okay, kasi may event kami sa Thursday and I need to prepare for that event. So ang gagawin natin today ay mag-cafe hopping. Yun na lang. Yun yung ginagawa ko kapag hindi ako naka-leave. Tapos nagta-travel ako. Kasi I need to still do some work while traveling. Although di naman ako super required na pumasok. Pero sometimes I just feel like ayokong matambakan ng trabaho. Pero may option naman ako na hindi pumasok today. It's just me. Okay? And I find productive, especially kapag nasa cafe, tapos may ginagawa ako. Hindi lang yung inom lang ako ng inom ng kape or kain ng pagkain. So tara guys, ang pupuntahan pala natin ay Yeonnam. So Yeonnam, it's a up and coming neighborhood here in Korea. Malapit siya sa Hongdae. Tapos sabi sa internet, sabi sa Visit Korea na website, it is the hippest area in Seoul. Actually, na-search ko na yung cafes. Hanapin na lang natin. Sasakay tayo ng bus ngayon. Ito ang morning sa Seoul. Ang una nating pupuntahan ay Thanks Oats or Thank You Oats. Teka lang. Ay, ito na. Ito na yung bus natin. Ito guys, Thanks Oat. Yeonnam yung pupuntahan natin. Alright, that's our first cafe. So, ang gamit lang natin guys ay Google Maps. Mas nalilito ako sa Naver Maps eh. So, yeah. Sa Google Maps, you can search the exact location. I mean, you can just search the name of the cafe. Tapos sa labas dyan yung direction na. Ay, hindi na-focus. Pag ma-search mo yung cafe, yung name ng cafe, lalabas na to. Okay? Yung location, kung ilan ang minute na walk, anong sasakyan, anong bus stop, etc. Let's go! I love riding buses guys dito sa Korea. Kasi mas na-appreciate ko yung views. Mas nakikita natin yung views. Na kasi mga K-drama. Very K-drama tayo dito. Siyempre, kahit ilang ulit na tayo nag-Korea guys, nawawala pa rin talaga tayo. So, tatawid us doon. Ang layo pa naman ng pedestrian crossing. Let's go. Ito yung titingnan natin kung match. Okay? Hyundai Department Store. Hyundai Department Store. We're here. Punta na tayo sa Yeonnam. 5-minute walk from here yung ating cafe. Oh my goodness! Welcome to Yeonnam-dong guys! So this is the hippest neighborhood in Seoul with the mixture of modern and retro trends. Oh, ayan, nabasa ko yun sa Google. Thank you sa Visit Korea. So tara na guys, let's go cafe hopping here in Yeonnam. Ang ganda. Parang ibang bansa. Charing, ibang bansa naman kasi talaga. Korea. Tara, nakita ko na yung Thanks Oat. So yung sinearch natin talaga guys ay yung mga unique cafes dito sa Yeonnam-dong. So maraming areas naman
na okay yung cafe hopping before nag-eksondong tayo for the traditional cafe hopping experience. Kasi yung mga cafes doon, mga nakahanok themed. Tapos, balita ko okay din daw sa Songsudong. Nandun din yung mga unique cafes. In fact, nagpunta tayo once. Nagpunta tayo doon nung first day natin sa Seoul with our K-Creator friends. And then here we're in Yeonnam-dong. Tingnan nyo naman. May pa-whale. Our first stop actually ay pang breakfast siya for me kasi di pa tayo nagbe-breakfast. This will serve as a brunch for us. So yung thanks oat. Tara. Nako, mukhang maraming tao sa loob. Wait lang. Baka kailangan natin mag-wait. So this is the interior of the cafe. So small siya and cozy. It feels like home. Diba? And okay yung ambient music dito. And yung prices ay nasa around 500 plus. What is your bestseller here? The what? Oh, sorry? Bestseller. The best one. For the bowl. Oh, maroon. This one? This one, the best one? Season. Okay, I love this one. Yeah. Do you accept card? Do you accept card? Card. Yeah, not cash. Card. Okay, accept. Card. Okay. Kamsahamnida. Di ko in-expect yung dami ng tao, guys. Like, it's jam-packed. Yung available na lang sa seats ay nasa labas. So, yeah, we have to work outside. Okay naman kasi malamig din yung panahon. So, it's an experience. Ayan, mga yogurt bowl. And then, may mga sandwich din sila. Almost same prices. May salad. And then, may drinks. Yes, third. Then, may mga drinks. Ayan, lemonade, vinegar aid, grapefruit aid, mga aid. And then, mga tea. They have the tea. Okay. So these are the foods. This is where they prepare. In fair, mabilis yung food. Nandito na agad siya. So kainin natin to agad kasi baka natutunaw ba to? Hindi naman siguro, no? Pero of course, we have to eat this fresh. Pero tinitingnan natin if may space sa loob. Kakaiba to. Kakaiba siyang. Pero ito daw yung bestseller nila, guys. Yung itong season na yogurt nila. Ang ganda, guys, ng aesthetic. Very Studio Ghibli. Yung wood, diba? Yung plant, it's giving Arrietty na animated film na Japanese. Then tara, kain na tayo. So it's 11:10. Lumabas na yung mga tao. So may mga space na sa loob at papasok na tayo. I super love the ambience of this place kasi ang ganda ng position natin. Nasa may pinto tayo na parang window. And yeah, we can feel the coldness of the autumn wind. It's autumn, guys, kaya medyo malamig-lamig na. Hindi lang medyo malamig na talaga. So look. Ganda. Tara, guys, kain na tayo. So granola with yogurt. Ooh. Mini-mix ba to? Sorry, guys. Medyo bubit tayo sa mga ganito. Huwag niya akong i-judge. Di ko alam kung paano to kainin. Tikman muna natin. Ang sarap. Hindi siya super sour. It's creamy. Food vlogger. Hindi ako food vlogger, guys, ha. Ang sarap ng pula. Hindi ko sure kung ano itong pula. Hindi very strong yung taste ng yogurt. Kasi di ba may mga yogurt na parang nananapak. Ito sakto lang. Now I understand kung bakit ang daming reviews sa internet na sinasabi na must try daw talaga ito. And we won't regret. Taray ng aesthetic talaga, guys. It's giving Studio Ghibli. It's Japanese animated film, no? May mga banana pa. Nag-vlog din ako habang nagtatrabaho ngayon para maximize yung time. Say hi to my vlog. Nandito si Ara, guys, katabaho natin. Hi, Ara!
Kanina talaga naisip ko, kasi ang dami ng chat, di ba, over the weekend. Naisip ko, shucks, wait lang. Feeling ko, dami kong nami-miss out na nagbabakasyon ako ngayon. Pero again, feeling ko choice ko naman siya. May choice, hindi naman pinipilit pumunta dito. But it's for myself. I should be working because matatambakan tayo pag bumalik na ako sa Pinas. Tapos baka mag-choke ako. Ayun. Kaya dito tayo sa coffee shop. Diba? Anyway, health first. Na pinakamalaga health. Kasi sa mga panahon na very, ng ating health, doon natin ma-realize kung ano talaga pinaka-nagma-matter. And it's health. Ang dami ko. Ay, hindi na ito mababasa kapag pumasok sila. Kasi pagpasok nila, completely zero. Mapapasa lang na yung messages na pumasok sila. Nagwo-work din yung mga tao dito, guys. May mga laptop sila. So nice! Ganda ng weather. Super relaxing. Parang gusto kong matulog kahit yung vibe ng cafe. Yung ambient music dinig nyo. Ang sarap itulog. Ayun. So, ganito sa Yeonam, guys. Tahimik, maliwalas. Well, sa area na to. Nasa dulo to na ngayon. Nasa dulo ng street yung cafe na to. And then, meron doong railway. Yeah, may railway doon. Sa area na to, guys, may railway. Ito yung masaya sa Korea kasi ang vibrant ng cafe culture. Dami kang pwedeng unique na cafes na mapuntahan. I love it for the ambience, yung cafe culture dito. I think we have to move to another cafe naman para ma-experience natin yung iba, no? But the vibe here, so nice. May nagpipicture din sa harap ko. Greek-inspired itong talaga. Hindi siya Studio Ghibli ha, pero mas Greek-inspired itong aesthetic ng cafes. And of course, the yogurt is Greek yogurt. Pwede din daw kayo magdala ng pets dito. Siyempre, nagbabakasyon kayo, may pets ba kayo? Pero share ko lang, good to know na they allow puppies here, pet-friendly. Yeah, may branch sila sa Ambok. So, dalawa yung thanks oats dito sa Seoul. Ang bait ng staff. Dahil mag-isa lang tayo, guys. Nag-request tayo, pwede po bang magpa-picture? Siyempre in English, baka pwede magpa-picture kasi for the memories. So, pinicturean niya talaga ako. Kung mag-isa kayo, don't be afraid to ask for help, diba? Kung kailangan nyo ng picture, kasi mabait naman sila. Ayun. Move na tayo, guys, sa next cafe natin. Let's go. They're open every day, 10 to 7 p.m. Ang ganda din dito sa labas. Pakiramdam ko ang ganda nito. I mean, ang relaxing, super cozy kapag umuulan. Nantok na nga ako eh. But we have to find other coffee shops or cafes. Let's go. Goodbye. Thanks, oat. Nabusog ako sa yogurt and water. In fairness, masarap. Ang cozy ng place. It's 10-10 firm. Charing. Ayan, ang ganda dito maglakad-lakad sa Yeonam. Ang ganda ng weather, guys. Look. Lapit ng mamula ng tuluyan ang mga puno. Ang tahimik, malayo sa touristy spots talaga ng Seoul. May mga kalapati. After nyo sa isang cafe, maglakad-lakad din kayo para at least matutunaw yung kinain natin. Shucks. Malamig. Buti na lang. Bumili tayo ng ganitong jacket na nirecommend ni Changyu. So si Changyu, Korean friend yan ng friend ko. Kasi naman pa tayong bumili ng jacket. So good choice. Yung mga tumatambay lang. Ganito lang, relaxing lang dito. Kayo guys, mahilig ba kayo sa mga park? How I wish no, in the Philippines, marami tayong
No public spaces such as parks na pwede nating tambayan. Hindi puro mall. Pero hindi eh. Very saturated na yung Metro Manila specifically. I'm talking about Metro Manila ha. Kasi may mga parks din naman sa mga probinsya. Pero in the metro, Seoul is a metropolitan din naman. But they're able to, you know, maintain this kind of parks. Railway. May nagjajag. Ganda. I love you, Seoul. Tingnan nyo naman to. Walang kabaso-basura. You know, the discipline. Tapos may ano talaga, I think may mga naglilinis talaga. Kanina may nakita tayong nagkakat ng mga halaman. So kung magta-travel kayo sa Korea, abroad, or in the Philippines, or anywhere else in the world, you can book your activities and hotel via Klook and use my promo code DAVEGINOKLOOK para maka-discount kayo. Alright? Wow, this one I love the vibe. Orange 22. Diba cute lang? Orange. Very attracted ako sa orange. Kahit yung thumbnail ko, diba, may mga orange. Our next stop is Cheongsudang. Magkakalapit lang ito, guys. As in, ito yung address niya. Beautiful interior, exterior. Wait lang, di nagzo. Ayan. Okay, clear. Yan yung address niya. Tara, magkakalapit lang sila, guys. Pero ako nag-ikot-ikot muna ako just to see. Baka may mabitan tayo na coffee shop. Pero nag-search na rin naman tayo sa internet na mga pwede nating puntahan, mga unique coffee shop, yung mga famous dito na coffee shop. Okay din to. Parang lumang bahay, oh. Lumang Korean house na pang mayaman. Diba ganun yung feels? Uy, ang nice. Tapos look, may mga prutas. I'm not sure kung anong prutas na yan. Persimmon. May mga nakita tayong ganyan sa Andong. Okay. We have our target ano naman eh. Coffee shop. Yun ang puntahan natin. Pero this is nice. I think we're here. Yeah, we're here. So this is Cheongsudang. Oh, grabe. Yung vibe naman dito, very tranquil. Tranquil? Ayan. Very garden. May mga palahalaman at lanterns. This is their menu. Ito lang. Kaya natin pumasok-pasok, guys. Yes naman yung ambient sound. Totoong tubig talaga sa pond. Ang nice ng vibe. It's nature in the middle of a city in the heart of Seoul. Ganito yung vibe niya. May first floor, meron ding second floor. I think ito yung pa-basement nila. Parang masaya dyan tumambay. Tapos mag-people watch lang. No? Ang nice ng cafe. Sa labas pa lang tayo, diba? Miss na misa tayo. Let's go. Pasok tayo and see what's inside. Ganda. Dumiretso tayo dito sa second floor kasi wala gaanong tao. So we can take our videos here. Look. Ito talagang aesthetic niya. Mga lanterns and mga halaman sa loob ng cafe. It's nice. So super love the vibe of the cafe. It's relaxing, nakaka-zen. Nakaka-zen, yun ang kanyang vibe. Feeling ko ang ganda nito kapag pa-sunset na. Look. This is the first floor. Ganito yung vibe niya.
So, remove the shoes. It's very Korean experience. And then yung basement one sa baba. Oh, ang nice, guys. Sorry, may nag-uusap sa loob. So, these are the menu, guys. So, may mga cakes. And then, of course, we ordered the matcha pound cake. So, nasa 297 pesos yan. Alright? Siyempre, doon lang tayo sa mas mura-mura. Yung iba times 2 eh. So, mga 400 plus na yung iba dito. 500, ganun. Or more. And then, yung mga drinks nila, sayang mga sold out. I was planning to order matcha but it's sold out. As a matcha lover. As a matcha lover, guys. Matcha na naman yung in-order natin. No. Yeah. Thank you. It worked? The card worked? Sorry? The card worked? Yeah. Oh, great. Yay! Kasi kanina hindi nag-work yung card. Wait lang. Saan tayo requesto? Thank you so much. Nasa 550 pesos pala yung granola bowl, not bowl. Granola bowl, not bowl. Parang sa CR bowl. Granola bowl natin kanina, 550.40 pesos. Kumpitin natin magkano na tayo. So, hindi ganun kamura hindi ganun kamura mag-cafe hopping dito. So, paghandaan nyo. Pero, ayun, if just the ambience, the vibe, sulit siya for me, yung cafe hopping. Kasi again, the culture in Korea, cafe culture is something that we should experience. 296. Hindi ako makape na tao, guys. Pero I always enjoy the vibe in coffee shops. Kaya iba na lang yung in-order ko. Pastry or hindi kape na drink. Yun. Yung matcha natin dito, matcha cake. 278. Our total so far from kanina until now to now is 847 or 848 pesos. So this is the matcha cake. Sarap ng icing. Actually, medyo umay na ako sa matamis kasi kanina medyo matamis yung yogurt natin, yung mga granola. Lumipat tayo dito sa labas for the alfresco. And may konting araw. Hirap ng solo travel, walang taga-picture. Pero sabi ng friends ko, bili na lang ako ng tripod. Anyway, let's eat. Sarap ng cream. Wait lang. Nakakaganda yung sunlight. Kaya dito tayo pumesto eh. For the lighting, ang ganda ng cafe. Like, kung gusto mo talaga ng cafe na relaxing, okay yung ambience, eto talaga. Kasi it's like in the middle of the forest. Yun ang vibe dito. Diba? Even sa loob may mga lalaman, may mga soil, mga bato-bato. So I think they want to give that feeling of being in the middle of greenery, of a forest. Kahit yung tunog ng tubig, nakaka-enhance siya ng forest experience. Zen experience. So far sa dalawang cafe na pinuntahan natin, anong bet nyo? Ako mas bet ko doon yung, of course, yung granola. Ito, okay lang. In terms of ambience, iba to. Like, up there, yung ambience ng cafe na to. Minimalist. Feeling ko last cafe na natin to, guys. Purgado na ako sa tamis. Kachat ko ngayon si Hazel. Si Hazel King. Nandito din siya sa Korea. Sabi niya, di pa ba daw ako pagod sa kaka-food trip. Kasi sabi ko, gusto ko pa pumunta sa isang cafe. Pero yeah, okay na to. Favorite din daw niya itong cafe na to. So, mas na-validate ako na ito yung pinuntahan nating cafe. Wala yung huni ng mga ibon.
Matutuwang mama ko dito, mahilig yung sa ibon. Like, pag nakakita kami ng ibon, uy, birds! Sa Hong Kong, ang daming ibon doon. Uy, birds! Sa may Ngongping 360. Look, may kalapati. Umiinom lang siya dyan. Sa'yo naman ang buhay ng kalapati. Palipad-lipad lang. Painom-inom lang. Kung saan-saan. Basta around Yonam, ang daming cafe na pwede kayong pagpilian. I love this day. It's a slow day for us, di ba? Since 11, nasa cafe lang tayo. I think kailangan natin maglakad-lakad. Pero feeling ko may mas masarap pa dito. Nag-Viber na kliyente. Ganun tayo guys, pag naka-leave, kung kaya kong masagot, sasagutin ko naman. Pero may month na talaga ako na I'm on leave. I'm entitled to it. So, pero if kaya ko namang masagot, sasagutin ko para hindi tayo hindi maipon yung backlog. Pero when I'm on leave, I really try hard na hindi gumawa ng trabaho. Pero nung papunta tayo sa first city natin, Jeonju, nasa van lang naman kami. So I still tried working kasi pag uwi natin, matatambakan tayo, 'di ba? So kung kaya ko naman gawin ngayon, gagawin ko siya. Dapat yung principle natin, pag bakasyon talaga. Pero feeling ko, 'di ba, nagtatalo yung isip ko, pero feeling ko pero feeling ko hindi rin ako mapapanatag kung nasa bakasyon ako, tapos alam kong pagbalik ko, kung hindi ko 'to gawin ngayon, or matatambakan ako. Feeling ko hindi ko siya ma-balance out. Pero may times naman talaga na full on bakasyon ako kasi wala naman masyadong ganap at work. Yun. And alam kong kaya kong gawin after bakasyon pag makauwi na. Another perspective lang from the second floor. Umaambon guys actually. But ganda na. May friend tayo sa Facebook page na nagtanong kung ano yung mga cafes na pwedeng mag-work remotely or work from home. I think work from home talaga, yes, because Korea is home. Charing. Itong mga pinuntahan nating cafe, they're good for working remotely. Or kung gusto nyo mag-aral, kasi may nakita tayong mga tumatambay talaga, dala yung laptops nila. And then, especially this one, kasi malaki siya, tapos may mga outlet. Yung Thanks Out din, may mga outlet din doon, so naka-charge tayo. Biglang may kailangan tayong gawin at work. Alright guys, tawid na us. So lumabas na tayo sa cafe. Lego, okay? So make sure after you sip, ayoko na mag-English. After yung kumain yun na lang at uminom, linisin nyo yung pinagkainan nyo. Dito tulad ng Pinas na you just leave your pinagkainan. You just leave your pinagkainan. Yun, alam mo lang talaga. That's a sign of respect. Like cleaning up your mess. And yun, itong pansin ko sa Korea. Actually, pati sa ibang bansa, kligo talaga. And that's something that we should practice, 'di ba? Para naman matulungan yung mga barista or staff ng kung saan man tayo kumakain. Lakad-lakad muna tayo sa Yonam. This is such a beautiful street. Gusto ko guys mag-bike din. Ala K-drama. O diba, mga harmony. Mga magkakaibigan ata tong mga harmony. So after nyo mag-cafe, lakad-lakad muna kayo dito sa park, tambay-tambay. That's something that you can do. Alright? It's just nice spending our day in cafes. Di na tayo nakarami kasi nabusog ako. Mabilis ako mabusog guys. Lalo na kapag matamis yung pagkain. Di ko siya carry na magsunod-sunod tayo ng cafe. Pero siya pag nagka-cafe hopping tayo, 3 cafe yung inano natin. Pero kasi may kasama tayo. Last time nandun tayo sa Iksundong. 4 kami. So nag-share kami. Tapos yung culture pala dito, kung 4 kayo, dapat 4 ang i-order ninyo. Alright? Di pwede 3. Yun yung napansin namin sa Iksundong. So make sure bawat isa sa inyo may order and mag-share na lang kayo para matikman nyo lahat. So nakakatuwa din kasi they accept card already. And then, so wala akong ginastos. I mean, wala akong cash na inilabas. Kasi yung cash ko dito, 5,000 won na lang. Tapos yung cash na to ay mula pa sa last Korea trip ko. Kasi marami na rin naman talaga nag-a-accept ng card dito sa Korea. And I think, mas mura. Hindi lang I think, mas mura kung kina-card na lang yung binabayaran dito, yung expenses.
So yeah, ang haba ata ng vlog na to. Di ko sure kung ilang minutes na to. Sa dami nating pinagsasabi. Sana umabot ka sa point na to ng vlog. This is Dave, guys. The Kuripot Traveler. Here from Seoul, South Korea. Let's live our best lives. Bye-bye!